Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat. Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph. Trust, different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat. Trending hits with non-stop good vibes. Keep it tuned in here at your favorite good vibes station, GB 99.9, your good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie. "7:27 on the clock, Philippine Standard Time. Kayo ay nakatutok sa GB 99.9, your good vibes. At kung gusto niyo makita ang pinaka-cute na fairy sa balat ng radyo, ay tune in lamang kayo sa aming Facebook live stream, sa aming official Facebook page na GB 99.9 FM. At kung gusto niyo mang makijump in sa aming diskusyonan this morning, kasama ko po si DJ Noel at si DJ Joey Boy ngayong umaga. Pwede rin kayong mag-text sa aming text hotline na 0926-079-8708. At dahil dyan, DJ Noel, good morning. Pabati naman sa ating mga ka-vibes. Good morning, DJ Frankie, at sa lahat ng ating mga ka-vibes. Ay, kamusta na kaya? Kayo ga ay ready nang pumunta sa sementeryo with your loved ones? O bukas at sa isang araw pa pupunta? Naku mga ka-vibes, medyo magiging maulan ang araw ngayong weekend. Kaya naman, i-make sure na ready po ang inyong mga panangga sa ulan kung kayo ay lalabas at bibisita sa puntod ng inyong mga mahal sa buhay. Kumusta dyan, DJ Joey Boy? Oo, matindi ang sikat ng araw, DJ Noel. Good morning, DJ Frankie, at good morning din sa mga ka-vibes natin na naiipit na sa traffic ngayong morning. Kamusta ka ho? Ang mga kalagay ng kakalsadahan sa inyong mga kinaroroonan. O, kamusta naman kaya ang ating mga terminal ng bus at sa mga ports natin dyan, mga ka-vibes. So, kayo po ay nakikinig sa amin, ha? Bukas na bukas po kami sa inyong mga updates. Kami ang inyong balitaan sa kalagayan ng inyong mga kinaroroonan. Yes. DJ Frankie, good morning. Good morning. At uulitin natin na mula sa sinabi ni DJ Joey Boy na bukas po ang aming himpilan kung sakaling kayo ay may update at kung nasaan kayong sementeryo, at kung nasaan ang biyahe ninyo. Ang aming numero po, 0926-079-8708. At pwede ka rin mag-message sa aming official Facebook page na GB 99.9 FM. At live din po kami ngayon sa aming official Facebook page. Kung gusto niyo pong makita ang pinaka-cute na fairy sa balat ng radyo. Again, mga ka-vibes, thank God it's Friday. At syempre, ang ganda ng sikat ng araw kanina. Talagang thank you, Lord, sa sikat pa lamang ng araw. At anyway, on the season at uwian. Marami pang uuwi ngayon, DJ Noel, DJ Joey Boy, dahil nga ay Friday pa lamang at nasaktuhan nga ng weekend ang pasok ng ating undas. Pero ito, may nabalitaan tayo kanina na mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Mga ka-vibes, kung kayo'y babiyahe at may mapupuntahan kayong liblib na lugar, maaari nyo pong i-report yung lugar na mahina ang signal. DJ Noel, pwede ba nating i-explain ito sa ating mga ka-vibes at kung saan pwedeng i-send at mag-report kung saan mahina yung signal? Yes, DJ Frankie, nagbigay po ang DICT ng panawagan na kung tayo ay babiyahe at makakaranas tayo ng mahinang signal, ay pwede po nating i-report sa kanila. Meron po silang app na tinatawag na Open Signal App. At pag po nabuksan po ninyo ito, pag na-download nyo na, maaari po kayong magsagawa ng isang speed test at kuhanan ito ng screenshot at ipadala sa kanilang email address. Ang kanila pong email address ay 1326@dict.gov.ph. Again, that's 1326@dict.gov.ph. Tapos, ilagay nyo lamang din po sa inyong email
kung ano yung location, kung saan nyo nakita yung mahinang signal, at the same time, kung ano po ang inyong network provider. Maganda dito, DJ Frankie, no, ito ay layunin ng DICT na mapabilis yung signal at connection sa buong bansa. Ayon na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay parte ng kanilang offline bantay signal. At saktong-sakto, no, marami tayong mga ka-vibes na mag-uuwian ngayon sa kanilang mga probinsya. So, mache-check po natin ang ating signal at tulong na din sa ating gobyerno. DJ Joey Boy, anong masasabi mo dito sa Oplan Bantay Signal? I think this is beneficial for many of the people na tayo ay may access na pwede mag-report. Ano masasabi mo dyan? Beneficial talaga yan, DJ Frankie. Sa katunayan ay meron ako ng app na iyan. Nung araw na inilunsad yan, noong isang linggo ay nag-download din tayo kaagad-agad ng app na yan. Dagdag ko lang, DJ Frankie, para sa mga magre-report, siguraduhin lamang po na kayo ay gumagamit ng mobile signal. Yung nakakonect sa mobile data, hindi po dapat nakakonect sa Wi-Fi. Dahil sa ganung paraan, kapag po kayo ay nakakonect sa Wi-Fi, halimbawa tayo ay nasa mall, baka tayo ay nakakonect sa free Wi-Fi service ng mall, ang masusukat po ng inyong speed test ay yung speed ng Wi-Fi ng mall. Mga ka-vibes? So, dapat po kung tayo ay magra-run ng speed test, dapat po ay naka-mobile data at hindi naka-connect sa Wi-Fi para po mas magandang masukat natin talaga na ang sinusukat ng ating test ay yung speed ng mobile data sa lugar. DJ Frankie. Thank you so much, DJ Joey Boy. At eto kanina na balita natin sa GB Balita Express. Ito parang nakakatakot tong pang Halloween na itong topic na ito. Mga ghost project sa liblib na lugar na bisto. Yan mga ka-vibes, medyo usapin. Nowadays, ang daming ghost, no? DJ Joey Boy, ano masasabi mo dito? Kahit pala sa liblib na lugar, parang malalando ka dyan para magigripuhan. Parang ganun yung effect ng vibe. Pero mga ghost project sa liblib na lugar, ano masasabi natin dito? Ay talagang nakakatakot yan at nakaka-init din ang ulo sa isang bahagi, DJ Frankie. Dahil syempre, yun ang lugar na liblib, nananahimik at sana ay peaceful, ay parang siya pang ginagawang daan para mangulimbat ang mga kawatan. Kaya naman talagang sana ay nakakatulog ng maayos yung mga gumagawa ng proyekto. Na nakakapanghinayang lang dahil syempre maganda na nakita ng DPWH yung lugar na iyon, na liblib na sana ay nararating ng serbisyo ng gobyerno, pero dahil nga ang mithiin ay hindi sa ganoong paraan at kundi pagkaperahan lamang, ay nagagamit yung mga lugar na liblib. Karimitan pa naman dito sa atin, DJ Frankie, DJ Noel, kapag liblib na lugar ay napakahirap ng puntahan. Walang daan, ultimo daan, baka nga ultimo daan ay walang daan, imbis na nagkadaan ay hindi nagawa ng paraan, DJ Frankie. Yes, at natuklasan din po ng mga otoridad na ang modus pa lang ito ay inilalagay sa dyan nila sa mga liblib na lugar para maiwasan ang inspeksyon at sa tulong po ng geomapping na kumpirma ng mga investigador na walang aktwal na istrukturang itanayo sa mga lokasyong sinasabing itong liblib. DJ Noel, ano masasabi natin dyan? Nakakainit ng ulo nga naman, DJ Frankie, at talagang ngayong ondas ay naglalabasan talaga yung mga ghost projects nga lamang at nakakalungkot isipin, no, na yung mga kababayan pa natin na silang may kailangan ng tulong, sila pa yung naaapektuhan, and for what, 'di ba? Pansariling kagustuhan lamang ng mga politiko o di kaya naman itong mga construction agencies, construction firms na sila lang yung nakikinabang, sila lamang din ng mga opisyal na nangungurakot at nakikinabang dun sa pera at proyekto sana na para sa ating mga kababayan. Kahapon nakita ko may isa tayong ka-vibes na nag-post na grabe yung tax niya daw this month ay nasa 13K. And imagine, no, okay lang sana magbayad ng ganitong buwis kung nakikita naman natin kung saan napupunta yung ating tax. Pero kung ganito na puro flood control projects na ghost projects naman, ay nakakapanghinayang. Makita mong ganun kalaki yung kinakaltas sa'yo at may mga nakikinabang lamang na iilang tao. Tama yan, DJ Noel. At DJ Joey Boy, DJ Noel, may magandang balita ako sa inyo. Meron kasing Ghostbusters. Meron binubuo si
si Secretary Vince Dizon ng ekspertong grupo para suriin ang mga flood control project bago ipatupad sa 2027. So, bago ilatag ang mga proyekto, ang goal nila ay mabuo na tong grupong to. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy, sa Ghostbusters na binubuo ni Secretary Vince Dizon? Oo, in fairness naman talaga kay Secretary Vince Dizon, talagang ramdam na ramdam mo yung malasakit at yung kagustuhan niyang masugpo talaga ang korupsyon, lalong-lalo na sa DPWH. Ayan, ay sana ay ang mapiling mga miyembro at maging kasapi ng nasabing Ghostbuster, ayan, ay yung talagang taong kasing passionate ni Dizon. Ayan, at syempre sana ay sa lalong madaling panahon ay mabuo ang nasabing komite at sa lalong madaling panahon ay mahabol ang mga taong sangkot sa nasabing korupsyon. O mga ka-vibes, hindi Ghostbusters ang tawag dyan. Tinawag ko lang na Ghostbusters. Ako lang to. Anyway, DJ Noel, ano masasabi natin dyan sa binubuong grupo ni Secretary Vince Dizon? Yes, ito nga si Secretary Vince Dizon ay nagabuo ng Technical Working Group o yung TWG na tinatawag. Ang maganda dito, DJ Frankie, no, nagsama siya ng flood control expert talaga dahil nga nagagamit yung mga flood control projects. So, ang maganda dito, bago po natin di ba ngayon, kumbaga, parang tinigil muna yung mga flood control at nagagamit nga lamang para sa korupsyon. So, next 2 years, no, bago ulit muling simulan yung pagbubuo at paggagawa ng mga flood control projects sa 2027, ay tutulong po ang TWG para sa budget ng DPWH. At the same time ay yung talagang pag-aralan with science and technology kung ano yung mga importante na flood control projects na masimulan at muling ipagpatuloy, na napag-aralan talaga at hindi basta in-insert lamang sa budget para makapangulimbat ng pera. Ayan, again mga ka-vibes, itong grupong ito ay Technical Working Group na sila po magsusuri ng lahat ng proyekto sa flood control bago ito pondohan at bago ipatupad sa simula ng 2027. And I think this will give us the transparency that we want. And sana ay ma-put into light talaga itong grupong ito at protektahan natin itong grupong ito. But anyway mga ka-vibes, 7:38 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At eto na, punta na tayo sa updates natin para sa Undas. DJ Joey Boy, may balik ulit tayo sa mga bulaklak para sa mga last minute na namimili at yun sa mga entrada ng sementeryo. Meron ba dong mga naka-display pa kaya or ubos na kaya itong mga ito? Sa ating mga nakikita sa Facebook post, DJ Frankie, ay meron pa namang mga available kasi meron pa ako mga nakikita na tumatanggap ng mga order para sa pagpapa-arrange ng mga bulaklak. So masasabi natin na meron pang available. At dito naman kapag mga ka-vibes kayo ay pupunta dito sa Batangas City, ayaan pong palibot ng Plaza Mabini dyan sa harapan ng Batangas City Hall. Yan ay nagiging instant flower shops yung buong paligid na iyan. Kaya kung kayo po ay nangangailangan ng mga bulak kayo sa Plaza Mabini at kung kayo naman ay dadalaw na sa mga sementeryo, ay kalimitan ay mayroon ding mga booth at tindahan ng bulaklak at meron ding naglalako sa loob mismo, DJ Frankie, ng mga bulaklak sa loob mismo ng sementeryo. Kaya maging lang po tayo, siguro ilabas ang galing sa pagtawad para at least ay makatipid-tipid. Pero syempre at the same time, ito rin yung pagkakataon na pinaghandaan ng ating mga ka-vibes na rumarakit din para magkaroon ng sariling kita. Kaya pagbigyan din naman natin na kumita at suportahan yung ating mga maliliit na negosyante at rumarakit ngayong araw na ito, DJ Frankie. Yes, at gusto ko lang pong idiin sa ating mga ka-vibes, sa lahat na naka-tune in ngayon, sa lahat na nakikinig ngayon, sa lahat na nanonood sa ating Facebook live stream. Clean as you go mga ka-vibes. Alam ko kahit sa inyong espasyo lamang sa sementeryo or sa inyong lugar at kahit saan kayo pupunta, please clean as you go. Hindi po tayo animals na basta na lang nag-iiwan ng mga kalat o dumi. Tayo po ay tao na responsable kasi may mga din po may mga tao ring nahihirapan to clean after you.
might as well clean after yourself. Ano masasabi mo dyan, DJ Noel? Very good na paalala. Parang very Frankie. good na kinder. Ganun yung na-feel ko. Parang may stamp ako sa hands. Yes, at alam mo, DJ Frankie, no, siguro para sa ating mga ka-vibes din, no, na pupunta sa sementeryo, magdala na po kayo ng sarili nyong trash bag, lalo na kung kayo ay magpipiknik. At the same time, ay kung maiiwasan po natin yung ating mga single-use plastics at bawal din po yan dito sa Batangas, ano, ay magdala po ng tumbler para nandun ang inyong tubig. At kung kayo isang buong pamilya o magkakamag-anak na sama-sama, isang galon na po ng tubig ang inyong dalhin para refill na lamang ng inyong mga tumblers. At the same time, no, ay ngayon habang maaga pa, no, ang traffic po dito sa Batangas ay magaan pa at maluwag. Ayon po yan sa huling post ng TDRO Batangas. Pero kagabi, DJ Frankie, no, ay talagang matindi na yung traffic. Diyan sa Libho ay medyo makapal-kapal na yung daloy ng trapiko. Maging sa Balagtas, Alangilan at Kumantang, yun pong kahabaan niyang tatlong barangay na yan ay alam naman natin, no, na kapag pa-rush hour ay talaga namang punong-puno. Kaya mga ka-vibes, no, kung kayo bibisita sa puntod o sa sementeryo, ay i-make sure po na yung medyo alanganing oras, ano, para kayo ay hindi pa maka-experience ng matinding traffic. Ingat-ingat po mga ka-vibes. Yes, at kahapon nga ay naranasan natin ng traffic. Pamula banay-banay hanggang hanggang Palipanat, tas hindi ko na nakita kung saan na ba lumuwag yung congestion. Pero anyways, mga ka-vibes, asahan po ang pagdagsa ng mga tao lalo na sa malalapit sa sementeryo. Ayan, baka may mga rerouting, at ina-announce natin ang TDRO ng Batangas City. Nag-a-announce yan sila kung saan kayo dapat dumaan kasi may mga one-way, nagiging two-way. And goods naman sila sa pag-update sa ating mga ka-vibes, no, sa kanilang Facebook page na TDRO dyan sa Batangas City. At syempre, sa ibang lugar ay maging aware and updated din po tayo. Maging responsible po tayo pag sinabing one-way lang. Pag sinabing two-way, ay pwede naman kayo dumaan. DJ Joey Boy, may i-add pa ba tayo sa mga rerouting na kalsada bilang magbigay ng daan para sa undas? Wala pa rin namang update, DJ Frankie, sa mga rerouting routes na ibinahagi ng TDRO dito sa Batangas City. Kanina naghahanap din ako ng mga updates mula naman sa iba't ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Batangas, DJ Frankie, at tayo ay nakaabang din sa mga update nila. Pero sa ngayon, ang aking nakita, DJ Frankie, yung mga ka-vibes natin na baka tatawid ng isla ng Tingloy sa Batangas, doon magagawa or doon mag-spend ang kanilang long weekend, dahil syempre hindi lang ang iba sa ating mga ka-vibes ay talagang sinasamantala din itong long weekend para makapag-dagat, makabiyahin or makapag-langoy-langoy o makapag-diving. Ayan, mga ka-vibes, kung kayo po ay pupunta sa isla ng Tingloy dyan sa Batangas, ay mayroon hong biyahe sa parehong port ng Anilao at saka ng Talaga. Ito po ay base sa update ni Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez, at kaninang alas 6:30 ng umaga ho ay nagsimula na ang biyahe. Gusto pa rin ni Vice Mayor Dr. Mikey Alvarez ay full force ang lahat ng mga barko at ang mga fast craft at ang mga bangka na bumabiyahe dyan. So ang mga pupunta ho dyan sa bayan ng Tingloy ay dyan po sasakay sa Anilao Port. At kung kayo naman ho ay doon pupunta sa mga barangay sa ibang bahagi ng isla ng Tingloy, ay sa Talaga Port po ang terminal o ang pier ng mga bangka papunta sa mga barangay. DJ Frankie. Yes, at mula po sa Maritime Industry Authority, nakalift pa rin po ang, I think that was relaxed order na anunsyo natin kahapon, na nagdagdag po sila na mga, nag-allow sila ng mga sasakyang pandagat na bumiyahe ng bumiyahe, at yung relaxed order nga ay pagpuno na ang isang sasakyang pandagat ng pasahero ay pwede nang bumiyahe kahit na hindi pa ito scheduled. Kaya I think DJ Noel, DJ Joey Boy, maayos ata dyan sa Batangas Port, no? Kasi karamihan nandyan naman lahat yung tumatawid ng sa karagatan. DJ Noel, meron ka bang gustong i-add doon? Yes, DJ Frankie, ang maganda, meron din naka-standby, no, na information desk, saka assistance desk
para dyan nga sa mga pantalan at the same time dito sa Batangas City Grand Terminal dahil nga pinaghandaan din no ng LGU yun ang matinding pagdagsa ng mga pasahero lalo dyan sa may Batangas Pier. Yan. Thank you so much, DJ Noel. DJ Joey Boy, may mai-add pa ba tayo sa ating undas nitong long weekend na ito? Oo, pahabol lang DJ Frankie, update din doon sa Batangas Port dahil pinatunayan po ng ilang mga motorista na walang nanghihingi ng pera bago makapasok sa Batangas Port. Naging maingay itong usaping ito DJ Frankie kasi pagdagsa ng tao ay paminsan-minsan ay may mga tao na talagang sinasamantala ang dagsa ng tao at humihingi ng pera o paminsan-minsan ay nagbebenta yata ng insurance yun bago makapasok sa port. Ito ay tinugunan na ng pamunuan ng Philippine Ports Authority at sinabi nila na at inaksyonan yung sumbong online tungkol sa mga umano'y nanghihingi daw ng pera sa labas ng Batangas Port bago makapasok ng pantalan sa pamamagitan po yan ng pag-deploy ng port police sa mga papasok na mga motorista sa nasabing pantalan. Sa isa nagawa namang inspeksyon at panayam DJ Frankie, sinabi ng mga driver na nakausap din nila ng ahensya na wala na daw nanghihingi ng pera o anumang uri ng lagay sa kanilang pagpasok sa pantalan at wala na rin silang naranasang pamimilit tungkol doon nga sa pagbili ng mga insurance o anumang mga dagdag bayarin. Ayan. At kung meron man mga ka-vibes ay inabisuhan ang mga mananakay ng Philippine Ports Authority na ipagbigay alam po lamang sa kanilang securities at sa information desk na matatagpuan sa bukana ng gate ng pantalan para ito ay kanilang ma-actionan. DJ Frank. Yan. Thank you so much, DJ Joey Boy. At syempre mga ka-vibes, inuulit natin, be safe po and clean as you go. Sa mga nasa biyahe ngayong oras na ito, drive safely, put your seatbelts on, use the proper turning signals at sunod po tayo sa tamang batas trapiko. And syempre magbaon kayo ng snacks sa inyong biyahe, baka may mga traffic tayo madaanan. And syempre spend time with your family and gamitin ang long weekend na ito para magmuni-muni na rin. At DJ Noel, isang pag-good vibes morning na lang sa ating mga ka-vibes nakikinig ngayong umaga. Mas mga ka-vibes, happy Friday ay long weekend kaya naman i-enjoy kasama ang inyong mga pamilya. At shoutout lang din natin ang Coast Guard Station ng Oriental Mindoro at ng buong Southern Tagalog na ngayon ay nagkaisa at nagtulong-tulong para sa pagbabantay sa pantalan. At the same time ay bumuo din ng kanilang first aid team. Magkakasama po ang PCG, PPA, PNP at PFP para sa kanilang Oplan biyaheng ayos ngayong Undas 2025. Maraming salamat po sa inyong serbisyo at sa lahat ng ating mga ka-vibes, ingat tayo sa biyahe at i-enjoy ang long weekend kasama ang ating pamilya. Yes, thank you so much DJ Noel sa iyong pagbati sa ating mga nagsaserbisyo. At DJ Joey Boy, isang pag-good vibes morning ngayong Friday morning sa ating mga ka-vibes. Yes, thank God it's Friday talaga mga ka-vibes and thank God it's long weekend kaya mga sa ating pagbiyahe at sa ating mga lakad ngayong weekend at syempre doon sa mga ka-vibes natin nararaket katulad ni DJ Joey Boy ngayong weekend good luck po sa inyo at syempre doon sa mga ka-vibes natin na magpapamisa pala o magpapadasal sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay makapag-ugnayan na po tayo sa opisina ng ating mga parokya ayan ang ating mga simbahan dahil all day long naman ay may pamisa para at least ay hindi makalimutan ang pangalan ng ating mga mahal sa buhay. DJ Frankie, DJ Noel. Yes, maraming salamat DJ Joey Boy. At mga ka-vibes, manatiling nakatutok sa GV 99.9. Again, para kayo ay GV informed, GV aware at GV updated. Mamaya may updates tayo sa bayan ng Lipas City at may magpo-phone patch sa atin ng update at abangan lamang mga ka-vibes. Mag-tune in po dito sa ating stasyon na GV 99.9 FM. At baliktugtugan muna tayo. Here is Kalawakan by Juan Carlos. Again, my name is DJ Frankie. Spreading good vibes this morning. Kasama po si DJ Noel at DJ Joey Boy. Dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.